Gladys, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan sa bahay ni dating Pangulong Duterte? May nangyari bang raid? Monica, patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte hanggang sa mga oras na ito at may ilan pa rin na nananatili upang magbantay sa labas ng kanyang bahay at as of the moment, Monica, ay walang nangyayaring search or raid. Muling dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City kagabi. Ito ay matapos mapanood ng mga Davaoenyo ang isang Facebook Live ng supporter at volunteer ng mga Duterte na si Paulo Lino Canillo. Bagaman walang nangyaring raid kagabi, hanggang ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga supporter ng dating Pangulo upang mag-abang at magbantay sa posibleng umano'y gagawing raid ng otoridad sa kanyang bahay. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yon, but I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano sila ng tawag mula kay Kitty Duterte na humingi ng tulong sa mga tao. Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared, but she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her na, Kitty, I got you. Samantala, naglabas naman ng saloobin si Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil dito. Kinukundina nito ang panghaharap ng Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang pamilya. Sa kanyang pahayag, 30 CIDG operative at 90 staff personnel mula sa Luzon ang dumating sa Davao. At sinabi nitong nakadocument ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan ng sangkot. Samantala, itinanggi naman ng CIDG ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte sa umano'y panghaharas nila sa kanyang pamilya. Denied po na mayroon po silang operation po sa Davao po. So, hindi po natin alam kung saan po hinugot o kinuha po ng ating kagalang-galang na congressman po yung information po na nandoon po ang mga tauhan po ng CIDG to conduct operation po. At yun po ang pinapasabi po at pinaparelay po ni General Torre. He has no knowledge whatsoever about the operation allegedly ng CIDG doon po sa Davao. Lumabas ang naturang pahayag ng kongresista kagabi kasunod ang impormasyon na may gagawing search or raid sa bahay ng dating Pangulo. Itinanggi naman ng Philippine National Police ang aligasyong ito. Monica, sa ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulo at gaya ng ating nabanggit kanina, may ilan na talagang nanatili simula kagabi upang magbantay dito sa labas ng bahay ng dating Pangulo at bilang security measures, lahat ng pupunta dito or at least bibisita within the area ay kailangan munang magpatala. Yan muna ang ating update mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Monica. Gladys, bukod sa presence ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, may napansin ka ba kung may mga nagbabantay din ng mga pulis dyan sa area? Actually, Monica, since ito ay isang subdivision, talagang may mga pulis na nakabantay at bukod sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, ang mga barangay tanod, ilang mga opisyal at volunteers dito sa barangay or at least na mga Davaoenyo ay andito nga upang tumulong para magbantay at tiyakin ang seguridad ng lugar. Maraming salamat, Gladys Tuwabi.